Welcome to Donmar TV News Channel. Dating Pangulong Noynoy Aquino hindi nagawang makapag-dialysis ng 2 beses habang naghahanda po sa kidney transplant. Ayon sa kanyang pamilya, hindi umano nagawa ni dating Pangulong Noynoy Aquino na makapag-dialysis ng 2 sessions noong nakaraang linggo dahil po sa iniinda nitong sakit. Sinabi ito ng pamangkin ni Pinoy na si Miguel Aquino Abellada, ang anak po na lalaki ni Pinky. Ayon kay Abellada, naghahanda na dapat si Pinoy para sa kanyang kidney transplant na para sa kanyang renal disease na idinulot ho ng diabetes. Ipinunto nito na talagang nanghihina na ang dating Pangulo at hirap na rin ito na makabiyahe papuntang Makati Medical Center na 2 oras ang inaabot kapag balikan mula Times Street. Matatandaan na natagpuan po si Aquino na wala ng malay sa kanyang bahay sa Times Street sa Quezon City. Naitakbo kaagad si Aquino sa Capital Medical Center kung saan ay nadeklara siyang patay ng bandang 6:30 ng umaga. Samantala, sinabi po ni Abellada ng huling beses na nakahalubilo nila si Aquino ay noon pang Father's Day. 3 other famous things that he had said during his presidency, yung tuwid na daan, yung kayo ang boss ko, tsaka yung walang wangwang. No? I think that really exemplifies that social contract. Yung walang wangwang, clearly he wanted all public officials to not na hindi magbida-bida, hindi maghari-harian, hindi mag-astig-astigan dyan sa tabi-tabi. Gusto niya yung mga lingkod bayan, talagang mga simple, talagang naninilbihan na may integridad, tsaka hindi nangingibabaw sa tao, no? Yung kayo ang boss ko was something he really believed in his heart, that at the end of the day, all public officials serve at the pleasure of the people and not the other way around, no? And of course, yung tuwid na daan, no? These past yesterday and today, no, laging paulit-ulit yan. And he really believed that. Yung tuwid na daan, tsaka yung kung walang korap, walang mahirap, those are things that he espoused, he believed, and he was an example for all of us. No? Lahat kami na nanilbi nung panahon niya. Every time he said these things, no, we took it to heart. And we felt that he was the best example of tuwid na daan, the best example of kayo ang boss ko, and the best example of walang wangwang. No? Yan talaga yung mga bagay-bagay na maaalala dapat natin siya, no, tungkol sa mga bagay na yan. Someday, may ambition ba kayo na tumakbong presidente? And would you be like your father? In case you'll be At maglalaban pa kayong dalawa? Oo. Hindi ako, Would the scenario be the same? I think in my case, mas mahirap siguro because babae nga ako. And yung sa mommy ko was a very special situation. I think to this day, very, very male chauvinistic ang ating society. So mahihirapan pa ho ang mga babae. I don't know if 30 years from now, the situation will be different. Pero ako siguro gusto ko hong maglingkod sa mga mamamayan, but I don't think politics is my cup of tea at this moment. Yes, what about Bongbong? Excuse mo, Bongbong? Una, I beg to differ. Ang mga wala nang lalo na ngayon we'll talk again about the youth. Yung mga kabataan, yung mga chauvinistic na dating cultural impediments natin, wala na ngayon yan. And I would say that certainly in our society there are so many women are dominant in their societies. As in sa Ilocano, talagang matriarchal society kami, and we really respect the role of a mother, wife, and the woman in So I guess in you make a culture. very good husband kasi di ba? Well, I try. Maganda yung ano niya. What about you? Yung About tanong running namin for the sa'yo. presidency, I don't know. Is it one step at a time? No, I did not Ano? enter politics to become president. You entered it for what purpose? I entered very specific yung akin. Kailangan natin magpasalamatan itong mga ito, and this is how well do you serve the province. But also, I wanted to be part of the national debate. So I entered, sabi ko, ideal ang Congress. At hindi ko naman iniisip ang pagka-Senado. Napapag-usapan na lang yan. So, I guess here we are now, life as a way of surprising us. Ayoko kong banatan ngayon po nag-trending po kasi si Attorney Gadon tungkol ho sa kanyang sinabi doon sa isang programa nila. Sabi ko nga, buti na lang, nandun si Attorney Trixie. Kasi sabi ko, panoorin nyo muna kung ano sinabi ni Attorney Gadon, ha? Papanoorin nyo. Stage 4 lung cancer.
Oo, pero may HIV siya. Kaya yun, hindi gumaling. Ha? Confirmed yun? Oo. According to my friend na kilalang yung mga So, well, yung hindi pa confirmed yung cause of death, pero yung fact of death is confirmed. So, the Capital Medical Center, according to the reports, dead on arrival, DOA siya. So, yun po yung kanyang sinabi. Unang-una meron kasing batas na pagka merong HIV, bawal ho yun ilabas. Okay? Nakasulat ho yun sa ating batas na meron confidentiality pagdating ho sa sakit na HIV. Gayunpaman, sabi ko nga whether it's true or not. Okay? Ako, it's not for me to judge whether it's true or not. Okay? Hindi ako ang tamang taong magja-judge noon. I have no direct knowledge of that. Ang akin lang, patay na ho yung tao. Ano ho ba ang kinaugnayan kung ano man ang ikamatay ng tao na sakit? Di ba po? Hindi naman po siguro tama na kailangan pa nating pag-usapan kung ano yung ikinamatay. Wag naman po sanang ganun. Yun lang ang akin. Kasi kung ang kinamatay ng isang presidente dahil kunwari lang binaril, inambush, ayan, pwede nating pag-usapan. Kasi related ito sa kanyang trabaho bilang presidente. Bakit kaya? Sino kaya yung pumatay? Ganon, di ba? Halimbawa, si Ninoy, pinag-usapan natin nun. Okay? So bakit? Kasi nga, sino yung pumatay? Kasi it has something to do, hindi man siya presidente, at least it has something to do with the person. Di ba? O kaya naman mga ibang ibang mga tao na kinamatay. Halimbawa, si Corona, si Justice, di ba? Kasi may kinaugnayan yung kanyang kinamatay doon sa sama ng loob na nadulot niya kaya nagkaganon siya. Merong kinaugnayan doon sa kanyang public life. Napaka-importante ho kasi yun. Ano ang kinaugnayan nung ikinamatay niya doon sa kanyang public life? Kung meron man tayong i-accuse of something, dapat yung may kinaugnayan sa kanyang public life o kaya yung kanyang quote-unquote pagiging presidente o public official noon. Huwag tayong maglagay ng ano nang kinaugnayan yan? We're just trying to Alfred, salamat po.